May nag-comment kagabi mga pards, nabasa ko. Ang sabi niya, masyado mo naman pinapawala ng lakas ng loob yung mga newbie sa Lalamove. Maging positive ka naman sana sa mga video na pinapakita mo na nag-e-enjoy ka. Sa akin lang naman mga pards, nagiging honest lang ako sa inyo. Hindi naman sa pinapahina ko yung mga loob nyo. Ang akin lang, ayun, yung mga payo ko sa inyo, yung mga munting kaalaman, galing sa magsasaka. 1:24 mga pards, break time muna kami ni tatay. Nakalimutan na namin kumain ng tanghalian. Tinanong ko siya kanina tay, kumain na ba tayo? Sabi niya, tapos na, kumain na tayo. Sabi ko, ano mang inulam natin? Di niya masagot kung ano inulam namin. Sabi ko, tignan mo nga. Pagpagin niya, may ulam pa. Good day mga pards. Today is another booking day na naman tayo. November 15 ngayon, 2024. Time check, 9:12 AM. First booking from Santa Monica going to Makati sa halagang 941. Ang layo ng pickup location ay 1.8 km. 1,000 kg to mga pards. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards. First booking. Ayan yan, kahoy. Oh yeah, sabi ko sa'yo, nandiyan. Dito lang lagi tayo pick up eh. Yung booking na nakuha natin mga pards, may high demand siya. High demand Saan ba natin makikita yung pricing stats natin, yung base fare? Dito mga pards, so di ba, ayan yung pricing, 941 dito. Itong bilog na parang letter I sa loob, ayan o. Ang base fare niya ay 280. Additional distance fee ay 524. Tapos yung high demand niya 137. Kaya ang pinaka total niya ay 941. Diyan yung makikita mga pards, yung base fare natin. Ito yung mga pick up natin mga pards, kahoy na mga ano na, nakaputol-putol na siya. Hinati-hati na. Sige sir, salamat sir. Okay mga pards, picturean natin. Doon na rin yung bayad nito sa sa may drop off location. Kasi nakalagay sa apps niya, dito ang bayad. Okay, na-pick up na natin yung first booking natin. Papunta tayo ng drop off location sa Makati. Ang layo ng drop off location ay 20 km. Alright, let's go! May nag-comment kagabi mga pards, nabasa ko. Ang sabi niya, masyado mo naman pinapawala ng lakas ng loob yung mga newbie sa Lalamove. Maging positive ka naman sana sa mga video na pinapakita mo na nag-e-enjoy ka. Sa akin lang naman mga pards, nagiging honest lang ako sa inyo. Hindi naman sa pinapahina ko yung mga loob nyo. Ang akin lang, bago ka magsimula rito, para may idea ka na kung anong mga possible na pwedeng mangyari kapag ka nagsimula ka na kay Lalamove. Kasi mga iba ito mga parts, iniisip kasi nila, easy money lang dito. Ganun lang, magpipick up ka, di-deliver mo, tapos pera na. Hindi naman talaga kasi ganun kadali. Ang akin lang, para magkaroon kayo ng idea, di ba? Bago kayo magsimula rito, alam nyo na yung mga possible na pwedeng gawin nyo o pwedeng mangyari para lalo kayo maging matatag. At least handa na kayo. Di tulad namin dati, ako nag-start ako mag-Lalamove. Wala akong idea wala akong alam Kaya pinapakita ko sa inyo yung mga possible. At least handa na kayo pagka nagsimula kayo dito. Ako nga mga pards, nag 4-wheel driver din ako kay Lalamove kasi sa kwento rin ng kapitbahay namin, yung kumpare ko, ang kwento niya sa akin, malaki ang kita, madali, tapos yung mga helper 200, minsan dadalawain pa 400. Kaya nainganyo niya rin ako, kaya nagganito rin ako, nag-Lalamove driver din ako. Sinubukan namin kumuha ni tatay ng ganito sakyan L300. Ang kwento niya sa akin, puro positive Tapos nung nag-start na ako, hindi pala ganun kadali. Kaya nga ako, pinapakita ko sa inyo lahat ng possible na nangyayari dito. Hindi yung ima-mindset mo lang yung isip mo sa puro positive na puro madali. Kaya akala mo talaga pag nandito ka na, ganun kadali. Dapat talaga sinasama nyo yun sa mindset nyo bago kayo magsimula kay Lalamove. Yun lang nga akin. Nasa inyo na lang kung mamasamain nyo yung mga sinasabi ko dahil nagiging totoo ako sa inyo. Kung mamasamain nyo, okay lang sa akin. Pero kung gagawin yung motivation yung mga sinasabi ko sa inyo para lalong lumakas yung loob nyo, magkaroon kayo ng idea, edi salamat, di ba? At least nakatulong ako sa inyo. Yun naman, yung araw-araw na biyahe natin kay Lalamove ay ini-enjoy naman talaga natin. Kasi magdadalawang taon na kami mga parts sa January, 2 years na kami biyahe dito sa may L300 4 wheels kay Lalamove. Ini-enjoy talaga namin ni tatay yung pagbiyahe dito. Kayo, paano diskarte yung gagawin nyo para i-enjoy nyo yung biyahe nyo rito? Gaya katulad minsan, sinasama ko yung pamilya ko, anak ko, tatay ko, kakaroon kami ng banding. Kung minsan naman, pwede sama mo yung asawa mo mga parts. Kung wala siyang ginagawa sa bahay, di ba, isama
mo para medyo masaya yung biyahe mo. Or mag-vlog ka rin gaya sa amin. Ako ginagawa ko, nagbablog ako. Okay lang sa akin kahit walang manood, at least nalilibang ako, kabablog ko. Tapos at the same time, nakakabiyahe tayo, kilala mo, kumikita tayo. Na-enjoy pa natin yung biyahe natin dahil sinasabayan nga natin ng pagbablog. Nasa inyo mga diskarte, mga parts, kung paano nyo i-enjoy ang biyahe nyo rito kay Lalamove. Kasi mga parts, wala naman talagang magaling dito na driver eh. Kahit veterano ka na, may araw na talaga masisilat ka. Kahit gaano ka pa ka-veterano, kahit gaano ka pa kagaling. Kasi sabi sa inyo, walang magaling dito na driver. May araw talaga na silat kahit veterano ka na. Pero kagandahan na pagka veterano ka, alam mo na kung anong gagawin mo. Kung sakaling, di ba, kukuha ka ng pick-up, kukuha ka ng deliver. Tapos may mga problema gaya na hindi mo makontak, hindi mo makita yung bahay. At least alam mo na yung gagawin mo kasi nga mayroon ka ng idea eh. Alam mo na yung mga dapat na gagawin mo. Yun lang ang kagandahan pagka veterano ka na kay Lalamove. Alam mo na yung proseso, yung kalakaran dito. Dahil yung mga pasikot-sikot, alam mo na ang gagawin mo. Ayun, yung mga payo ko sa inyo, yung mga munting kaalaman, galing sa magsasaka. Yung kay Sir ano yan, Jajan, no? Ivan ba yun? Mali pagkaalag dito, Jajan. Andiyan ba si Sir? Wala, sa taas. Wala. Wala. Na yung Gcash payment? Buti may signal dito kahit nasa baba na, no? Nakatawag pa eh. Sa elevator lang. Nakakontak ko na sa Ivan? Tatawagan ko na, Sir. Ano? Okay mga pards, 941 yung booking natin. Ito, nag-send si Sir ng ng 1,200 via Gcash. Okay na rin. 11:30 mga pards, waiting kami ng booking. Dito tayo sa may JP Rizal, Makati. Ayan yung booking, lalayo ng mga pick-up eh. Madami kaso malalayo, wala rito sa mismong pinag-aabangan namin ng booking. Update ko kayo pag meron na kaming booking. Time check, 11:51 AM. Second booking natin from Makati going to Kulyat sa halagang 1,049. Ang layo ng pickup location ay 3.1 km. 800 kg to mga pards. Papunta na kami sa may pickup location. Itong second booking natin mga pards, meron siyang high demand. Hindi high. Pataas. High demand na 218. Tapos meron siyang helper 200. Pipick upin daw namin sirang rep. Kahit balibag na natin yun, sira naman yun eh. 21H tayo eh. Kat tayo elevator mga parts kasi may bayad yung buhat natin. Anong floor ba tayo? 21. Ayan, pinatong mo 21. Wala ayaw eh. Sabi G. ayaw. Ground floor eh. Go. Sir, saan ba yung service elevator, sir? Sa kabila? Dito pala tayo. Dito tayo sa kabila. Saan kayo, sir? Sa 21H, sir eh. 21H? Oo, mag-pick up po kami doon. Saan ba kayo nag-type? Dito sa baba, sir, sa may May basement. ganito na. Hindi kayo Wala kami- mag-assist. Wala kami nakita, sir eh. Saan kayo ganito? Dito. Huwag kayo dyan magsakay ng pulot, sir. Dito. Yes, sir. Sir, sa kanan. Dito sa kanan. Pwede ba doon? Hindi, doon kayo dadaan talaga. Kaso yung pag-entrance sa elevator, doon kami hindi kami sa service pala. Hindi namin nakita yung service eh. Oo, so, Umakit kami ng ground floor muna, tapos nagtanong kami. anong ground kayo? Bababa kayo sa ulit. Susundin naman kayo naman yun. Ng ground kasi. Ano sir, kayo rin mag-receive doon? Meron? May tao. May tao ka doon kasi. Good afternoon, sir. They're gonna get the ref. That's we're gonna change it. So go ahead, sir. May gulong ba to? Up. Tayo muna tayo, chinelas tayo. Tayo muna, wala tayong chinelas eh. There's no, Saan kayo nag-park? Sa basement sir eh, tapos gilid lang papasok ng elevator doon. Illegal daw kayo. Di nga namin, sabi kasi ng guard sa taas, doon daw kami bumaba. Hindi naman namin kasi alam. Doon ba kayo sa mga slot? Hindi kami sa slot nag-park doon sa may sa may gilid lang na pader doon. Tapos yung papasok ng para may daan pa ng elevator. Kala pa doon sa slot kayo mismo. Di ba, mapagalitan kami doon sir. Pag slot, meron may-ari nun, di ba? Tay, hindi pa tay, hindi pa tay. Tay, hindi pa. Isang, may kasabay. Dapat pala. Wala kami nakuha ang kasabay mga parts, kaya dediretso na namin to, malapit lang naman to eh. Ang layo ng drop-off location natin ay 17 km. Alright, let's go! 1:24 mga parts, break time muna kami ni tatay. Nakalimutan na namin kumain ng tanghalian. Tinanong ko siya kanina eh, tay kumain na ba tayo? Sabi niya, tapos na, kumain na tayo. Sabi ko, ano mang inulam natin? Di niya masagot kung ano inulam namin. Sagot na mga, pagtingin niya may ulam pa.
124 na eh. Mag-130 na mga pards eh. Ayun yung ulam namin. Ano ba ulam natin, Tay? Grabe sisig naman yun. Parang ayaw ng pamiging tinda. Konti. Tapos ito. Sabaw marami. Michado ba to? Oo. Puro kalahati yata binili mo eh. Eh, sabi ko isa eh. Isang order yan? Magkano yan? Gandaan na dalawa. 102? O, di kalahati nga. 51. Kalahati lang yan. 100 lang oh. May sisig ka na. May michado ka pa. Sige, dandan. Yan. Lang mo yan. Yan. Dito daw yung bayad sabi ni Sir Mark. Sa inyo daw. May picture ako lang, mama. Teka lang, tignan ko lang. Nakalimutan ko eh. Ito po. 1,049. Sige. Huwag ko tusok yan eh. Ay, okay na po, ma'am? Kasi tinik sa akin yun na 1-1. Sige. Salamat, mama. Time check, saktong 3 p.m. Pang third booking natin from Sangandaan going to Bacoor sa halagang 1,329. Ang layo ng pickup location ay 3.8 km. Papunta na kami sa may pickup location. Ayun, mga sako na ano. Debris. Okay, sure natin, picture. Dito tayo, may mga konting gamit pa tayo. Okay, na-pick up na natin yung third booking natin. Papunta na tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 37 km. Alright, let's go! Okay mga pards, sabi daw ni Sir, Skyway na raw tayo. Nasa may Tandang Sora tayo. Tapos kakaliwa tayo dyan sa may Quirino Highway. Tapos Balintawak, yun, sasampa na tayo ng Skyway doon. Kaya mga pards, packet na tayo ng Skyway. Ayan, ang sarap dumaan dito, ang luwag oh. Ay, traffic pala. Akala ko sa EDSA lang yung traffic eh. Ito pala Skyway, traffic. Alam niyo na ba mga pards yung hack dito? Pero secret, hindi ko kukwento sa inyo. Ayan nyo, malalaman nyo rin yan pagka isa na kayong lalamove driver, pagka bumibiyahe na kayo rito. Basta makipagkwentuhan lang kayo sa mga kapwa nyo driver pagka nagde-deliver kayo o nagpi-pick up kayo, ganyan. Huwag kayong suplado, makipagkwentuhan din kayo. Huwag nyo susulahin yung mga problema dito. Ikaw din, baka hindi mo kayanin yung problema. Mag-share mo yung problema mo sa iba, sa mga kapwa mo driver. Kasi mga parts, kung sakaling hindi mo alam, pwede kang magtanong sa mga kapwa mo driver habang nagdi-deliver kayo, habang nagkukwentuhan kayo mga parts, para may konti ka na rin nakukuha mga idea sa mga kapwa natin lalamove driver. Traffic sa Skyway, kalalagpas lang namin ng Buendia exit eh. Tinignan ko sa map ko hanggang Naiya Airport na yung traffic mula dito. Nagbayad tayo para ma-traffic. Mahal pala po ng bayad dito. Paras na din ng EDSA. Sabi ni tatay, dapat daw binaba ako sa Bendian. In-exit ko na daw dapat doon. Kalaban mo naman doon yung smoke belching. Pagbaba mo. Matikitan. Di ba natikita na nga tayo doon pagbaba ng Skyway, Buendia. Sakto nandun yung smoke belching nakaabang. Matatalino rin eh. Wala ka talagang takas. Pagbaba mo na exit ng Buendia, nandun nakaabang. Sakto. Paglagpas mo ng toll gate doon, dali ka. Nadali na ako doon dati mga pards eh. Umagang umaga. Unang booking ko pa lang. Gabi na mga pards. 5:46 PM na. Nakaka-isang oras na tayo mula nung galing tayo sa may Buendia Skyway. Paliko pa lang tayo ng Naiya X. Yung pagkanan dyan medyo luluwag na yung kalsada. Ayun, sa wakas nakalabas namin Skyway. Naiya X na tayo mga pards. Kakanan na tayo dyan, maluwag na. Ayun traffic ko, yung papunta ng Alabang Skyway. Traffic. Pero yung Naiya X maluwag. Wrap up na mga pards. Time check tayo, 6:46 tayo dumating dito sa may Bacoor. Along Aguinaldo Highway lang. Paglabas lang ng Cavitex. Paglabas mo ng Cavitex, dito na agad yung drop off natin. Time check, 7:10 PM. Meron na tayong pang-apat na booking from Bacoor going to Marikina sa halagang 846. Ang layo ng pickup location ay 4.6 km. 600 kg lang to mga pards. Papunta na kami sa may pickup location. Ayan mga gamit. Ito? Oo. Permaking tayo mga parts. May mga puno dito, liwanag oh. Sarap din dito, ganito oh. Ganito oh. Yung mga puno nilagyan ng mga ilaw-ilaw. Paglagpas to ng binis. Drop off tayo mga parts. Pwede ko na natas dito. Hindi, okay na lang. Magagaan lang naman eh. Magagaan lang? Oo, magagaan lang. Tagalan ma'am. Ano?
Ayun mga parts, yung pangapat na booking natin, nagdagdag si ma'am ng extra stop papuntang Sampaloc, Manila. Ang layo ng drop-off location namin ay 13 kilometers. Alright, let's go. Drop-off tayo mga parts. Yung extra stop ni ma'am. Sa taas ma'am. Ano lang naman isang floor lang. Sige ma'am. Ilapag mo muna nito, igigilid ko lang yung sasakyan. Mamabangga tayo dyan. Kaya lang, tingnan ko lang yung ano ma'am. Yung unang booking ma'am, 756. Kahit 450 na lang ma'am para sakto na natin 1-2. 450 na lang yung itong pangalawa. Okay lang ma'am. Ay, salamat ma'am. Okay. Yung mga birds. 1.5 binigay niyo ma'am sa atin. May tip tayo na ano. Kaya nakakuha tayo sa extra stop ni ma'am ng 450 tsaka 300. 750 yung nakuha natin mga pards. Dinoble na ma'am yung booking. 756 na kasi yung booking ni ma'am eh. Pwede na rin. Ginawa ni ma'am na ano, 1.5. Dinoble niya yung booking. Kasi may ano to mga pards, wallet na 90 pesos. 756 lang yung ano niya eh. Ayun mga pards, income reveal ulit tayo ngayon. Bale 10:30 ng gabi namin natapos yung last booking namin. Yung extra stop ni ma'am yun ah. Bale naka-4 na biyahe kami sa maghapon. At ang kinita namin ay naka 3,343 tayo. Pagkatapos nakakuha kami ng 300 na tip. At yung extra stop ni ma'am, bale 750 yun. Idagdag natin yun. 300 tsaka yung 750. Bale 1,050 yung mga parts kasi hindi kasama sa booking yun eh. Isama natin sa 3,343 yun. Bale sabihin na natin naka 4,400 tayo. Pagkatapos sa may 4,400, bawasan naman natin ng 1,100 na diesel at 200 na pangkain. Bale 1,300 yun mga parts. Kaya ang matitira sa kinita namin ay 3,100 mga parts. Ayun, naka 3,100 tayo na malinis ha. Labas na ron yung pangkain, pan diesel, saka yung commission nila Lalamove.